papakinggan, okay? Without further ado, sobrang salamat po sa oras na talagang pinapaunlakan mo kami, 'di ba? Thank you so much in advance. And I would like to give you, okay, Coach Waldo Rosita. Yan. Break the house, yo. Grabe. Marinig ba, Coach? Yes po, sobrang. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Magandang gabi po. So, grabe. Third time ko na po pala itong pag-share. So, nag-share din ako nung last week sa Scorpions kay Coach Reynaldo Potistad. Grabe, napakarami nila. Sobra. So, ganun din naman ngayon sa grupo ni Coach. Grabe, napakarami rin po. So, ayan. So, bago po ako mag-start, okay, so magsisimula muna ako. Magpapakilala po ako sa inyong lahat. So, magandang gabi po, good morning, and good afternoon po sa ating mga business partner and soon to business partner. Alam ko po may mga OFW po tayong mga business partners na nandito ngayon at sa lokal. So magandang gabi po ulit sa ating lahat. Good morning and good afternoon po. So ako nga po pala si Coach Waldo. Ayan, so galing po ako sa grupo ng Royals, Team Royals International. So ang founder po namin ay si Mentor Akron Batak. Kung nakakilala po sa kay Mentor Akron Batak, for sure kilala niyo po siya. So lagi rin kasama ni Coach Jay sa pagpapatawa sa main office. Ayan, so at syempre kaibigan din naman ni Mentor. Ayan. So mag-share screen lang po ako. Wait lang po para at least makita po yung ano ko. Ayan. So ako nga po pala si Waldo Arosita. So dati po ang nagtatrabaho sa isang construction site. Ayan, so skilled naman po ako, welder. Ayan, sa mga welder po dito, may mga kasamahan po ako ditong industrial. Ayan, so electrician, ano pa yan, tubiro, ayan, marami po yan basta mga kasamahan ko sa industrial works. Okay, so aircon technician, yan po yung mga mga ano ko, kumbaga mga kabro ko sa trabaho. Ayan, so dati po ako nagtatrabaho bilang isang welder po sa DMCI company po. Ayan, so more than 5 years din po ako nag-work. So nag-start po ako na 18 years old pa lang po. Nagtrabaho na po ako. So grabe no, kumbaga nasa tamang edad na rin naman. Pero napakabata pa para magbanat ng buto sa napakahirap na trabaho. Diba? So actually po, bago po ako naging talagang welder po, so marami po akong pinasukang trabaho. So nag-ano po ako, nagle-labor po ako sa mga construction site, maging sa probinsya po. Yan, ang province ko nga po pala ay Romblon. Baka may mga kababayan din po ako dito, Romblon. So from Romblon po ako, Sibuyan Island. So high school pa lang po ako, first year. So uh, nagtatrabaho na po talaga ako sa kumbaga sa pagko-construction. Ayan, so kumbaga sa probinsya kasi wala namang basta makita na kumbaga ito medyo kasi ako that time kumbaga ang tawag nito, yung hindi naman ako lampayatot. Kaya pwede kong doon sa stepfather ko, so inano niya ako, pinasok niya rin ako sa trabaho niya. Okay, so wala na po pala akong tatay, stepfather na lang meron. So ayun, high school, first year high school po, every vacation po. So sasama-sama ako dun sa stepfather ko para makatulong. So ang trabaho po ay ayun, so ang tawag ito, yung nagre-reprop, yung kumbaga sa mga sa
sa sapa, yung mga malalaking sapa yung ginagawa sa probinsya. Kasi that time, daming bagyo po yung dumaan, Frank, Ondoy, so nasa province pa po ako noon. So pinapagawa ng mayor po yung nire-refrap ulit. So ayun, doon po ako nagtatrabaho hanggang sa graduate po ako ng high school sa probinsya namin. Ay so wala pong kumbaga sa hirap ng buhay, hindi po ako kayang pag-aralin ng magulang ko sa probinsya. Kasi talagang hindi po talaga kaming, alam mo yon, talagang tipo na kumakain ng 2 beses, minsan 1 beses lang po sa isang araw. So napakahirap ng buhay sa sa probinsya namin. Ayan, so ayun, after ko pong graduate, nagpunta po ako dito sa Maynila. Mayroon pong kumuha sa akin, yung tiyuhin ko naman po. So sabi niya, dito ka na lang sa akin. So pwede kitang ipasok din dito sa namin, sa trabaho namin. So 17 years old pa lang po ako nung lumuwas ng Maynila. So hindi pa po pwede. Inantay ko po yung isang taon. So 1 taon po akong tumambay doon sa tiyuhin ko. Ang ginawa ko po, so naging boy po niya ako doon. So ang asawa niya po ay nagninegosyo din tuwing ang tawag nito yung mga kakanin. Every po yun, tuwing umaga, pansit, yung sopas. So ginagawa niya po kung kumbaga boy, utusan, bili sa palengke, maaga pa lang, alas 5, alas 4. So yan po yung naging trabaho ko sa tiyuhin ko po. So wala na akong magawa kasi nandun na po. 1 taon po akong naging boy ng tiyuhin ko, kapatid naman po ng tatay ko. Ayan, so after po nung nag-18 years old na ako, so kumbaga sabi ko, gusto ko muna mag-apply ng ng trabaho. So ang inano po sa akin ng tiyuhin ko, sige, mayroon akong company na alam na hiring. So pero yung hiring na yun po ay labor. Kumbaga labor po siya. So in short po, nag-apply po ako. So, ang mga requirements lang naman pag nag-construction ka, wala naman gaanong requirements. Okay, so lang, biodata, tapos barangay clearance, sidula, yun lang po ang kailangan. Pwede ka na mag-apply sa construction. So, di man gaanong mahirap. So, labor, basta marunong ka magpala, marunong ka magbuhat, okay, basta part ng trabaho ng labor lahat gawin mo. So, madali lang man mag-apply sa construction. Di ba? So ayun, nag-construction worker po ako. And so nagtrabaho. Okay, so umabot po ako ng 1 taon na labor. So ito po, bago po ako nag-welder, ito pong pag-welding ko po ay nag-aral po ako niya ng TESDA. Yan. So doon kasi sa trabaho ko, siya, company din. Pero sabi ko, gusto ko magkaroon ng skill sa trabaho kasi medyo mataas po yung yung rate ng sahod po. So ang ginawa ko po, every Saturday at Sunday po, okay, so hindi ako pumapasok. Ang ginagawa ko po, so nag-aaral po ako ng TESDA. So nagtiyaga po talaga ako diyan para makagraduate ng TESDA sa pagwe-welding. Actually, ito nga po ang pakita ko po sa inyo yung aking certificate na graduate din po ako sa pagwe-welding. Okay, so ayan po, galing nga po pala ako sa grupo ng Royals. Ayan. So ito po ako, 2017. Ayan, welder na po ako niyan, hindi na po ako niyan labor. So welder na. Okay, so ito na ako ngayon. Diba? So medyo pare-parehas lang ng katawan, no? Okay, so ayan. So ayan na po ako ngayon. So kahit papaano, 'di ba, dating pag construction worker ka kasi, so walang wala kang pili sa suot. Basta anong masuot, pwede na. Wala nang wala nang tawag nito, wala nang pili-pili, 'di ba? Pag mga probinsyano, hindi naman mapipili ang probinsyano. Basta may masuot, okay na. Pwede na 'yan. So ayan po. So pantalon, 'di ba? So ang pantalon ko niyan pa yan, mga lang yan, ukay-ukay lang yan. Tapos hindi lang so nakadila pa pala ako dito. Ito po ay hiningi ko lang ito sa katrabaho ko po. Sa naging naging labor ko po sa welder.
Pero yun po yung ano, grabe isip pa rin ng isip kahit kumikita na ako ng 100,000 isang buwan, no? So, ganun talaga ang negosyo natin. So, hiningi ko po yan sa kanya. Sabi ko, baka may mga picture ka dyan. Bakit yung sa atin, ano, sabi ko kasi, na ano kasi ako that time, na hold up. Yan, so nadala yung ano ko, lahat yung mga memories ko doon sa cellphone ko. Nandoon lahat. Natabi-tabi ko ngayon, so wala na akong magawa kaysa mabuhay yung kapalit, di ba? Ikaw ba naman yung tutukan ka ng kutsilyo sa liig, papalag ka pa ba? Bigay mo na, di ba? Kasi ang cellphone, ang pera, dyan lang naman, kitain naman yan. Kaysa mawala ka, hihinto na yon, di ba? So wala na akong magawa kasi madilim. So ito po, itong picture na yan, hiningi ko po yan doon sa katrabaho ko po. Ayan, so ito po yung ano, ID ko na nung nagtalagang welder na po ako. Ayan. Wala po yung labor, yung picture ko ng labor pa. Wala kasi yun nga, na-hold up yung cellphone ko. So nandoon lahat, mula nung pagkasali ko, lahat nandoon mga picture ko. Pati yung iba kong mga PA nung nagsimula ako, nandoon lahat. So natangay. So, 'di ba? May dahilan naman ng Lord bakit nawala 'yon. Ba mas pinalitan niya ng mas maganda. Ayan, so ito po yung ano ko, certificate po, 'yan. So graduate po ako ng ano, Shielded Metal Arc Welding, SMAW, kung tawagin. Marami po kasing kategorya po ng sa pagwe-welding. Kaya may GTAW, GMAW, SMAW, IPCAW, TIG. So marami po 'yan. So ako po, ang ismaw po na tinatawag, para magkaroon lang kayo ng idea, ayun po yung stick, yung parang ting-ting po na dinidikit sa ano, handle, tapos yon. Yan po yun siya, ganon. Pero yung ibang klase ng welding, iba naman po yun. Parang baril yon, yung ibang klase, parang baril lang siya, pag-welding. So, ito mahirap kasi yung ano, shielded metal arc welding kasi kailangan po yan ng pulso ng ano mo kasi kung manginig-nginig ka diyan mag-welding hindi ka mapapasa kasi didikit-dikit po yan, di ba? Baka mamaya mabulag ka pa, muntik na ako mabulag diyan eh. Nung una kong pag-aral, pag-training kasi siyempre pag bago lahat ng bagay hindi naman agad ating matutunan, di ba? So sabi nga wala namang bagay na hindi matututunan kung ating pagsasanayan. So nagsanay po talaga ako. So 'di ba sa awa ng Lord. So graduate po ako, nakuha ko yung aking ano po ang aking tawag nito. Ayan 2015. Imaginin mo 'yan So 2015. So ang expired 2020. 'Di ba? So ano na 'yan, expired na 2021 na ngayon. Hindi ko siya nagamit. Ito naman po yung ano ko, yung welding quality test ko po na tinatawag. Yan. Kasi plano ko po kasi mag-apply ng ano ng ibang bansa. So yan po, 'di ba? Yung mga pangarap mag-abroad. Naranasan kong hirap sa trabaho. Sabi ko, mag-abroad na lang kaya ako. So, imaginein mo, 4 years na po ako, ganun pa rin yung sitwasyon ko. So, siyempre, talaga, papasok talaga sa isip natin yung, di ba? So, mag-isip na mag-abroad kasi alam naman natin, di ba? Sabi nila kapag abroad daw, medyo malaki-laki yung income. Di ba? So, totoo naman yun, pero di ba? Yun nga sa awa ng Lord, hindi rin niya pa ako pinahintulutan na mag-abroad. Okay, so nadala po ako dito sa sa negosyo dito sa Uno po. Di ba? So, ang inyo naman po ay RGS Export. Sa amin naman po ay TFP, The Freedom Project. So, kumbaga may kanya-kanya tayong branding name na tinatawag. Pero iisa lang po ang ating kumpanya. Ayan. Ayan po. So, next. So, ito po yung time na bagong sali ako. Ito. So ito po, ito yung form, yan, nagpirma po ako dyan, isuot ko pa yung uniform ng company. So yan po, yan yung una time na So kwento ko po sa inyo kung paano ko nadala, paano ba ako na-invite dito sa negosyo na to. Di ba? Kasi lahat naman may lahat naman tayo, kumbaga hindi na, alam mo yun, tinaktak lang, dinala ka dito sa Zoom. Wala naman atang ganon. Kasi online na po ito, hindi na ata mangyayari yung itataktak ka sa lagay ka ng kaibigan mo sa sako tapos itaktak ka dito sa loob ng Zoom. Parang ang labo mangyari yon, di ba? So, may kanya-kanya po tayong dahilan kung paano po tayo na-invite, paano po tayo na nandito ngayon sa Zoom.
Opo, so ako po, ang dahilan po kung bakit ako naimbitahan, okay po, so sa dahilang chatmate, yan. Okay, so chatmate po, yung ka-chat ko po ay kababata ko, kumbaga ano, kabatch ko sa high school. Pero yung kabatch ko na yon ay ano yon, kumbaga napaka ano talaga yon, napakatalino kasi alam mo yung cum laude po yung graduate ng high school. 'Di ba? So akala ko chance ko na, 'di ba? Ganyan. Malaking chance na kasi ka-chat-chat na eh, 'di ba? So ang hindi ko alam, so may plano pala siya sa akin para imbitahan ako sa Unop. Okay, dito sa ano sa negosyo natin. Sabi niya, "Buds, nasaan ka ngayon?" Sabi ko, "Andito nagtatrabaho sa ano sa Pasay." So sa Pasay po ako nagtatrabaho that time sa Pasay. Ano bang trabaho mo? Sabi ko, sa construction pero kahit papaano, skilled naman, welder naman po yung trabaho ko. Sabi niya, ay ganun ba? So, kamusta naman dyan sa trabaho mo? Tapos sabi ko, okay naman. Tinanong niya agad ako kung ano yung day off ko. Alam mo yon, day off agad yung tinanong. Kasi sa pag-i-invite, di ba, day off yung tinatanong. Eh. Dati, day off yung tinatanong. 'Di ba ngayon sa online hindi na day off ang tinatanong, basta pwede kausapin na kaagad. Okay, so tinanong ako kung kailan day off ko. So sabi ko po, ang day off ko ay Sabado at Linggo, pwede akong lumabas. So ayun, saktong-sakto sabi niya, pwede ba kitang maanyayahan na lumabas, manood tayo ng concert. Sabi ko, anong klaseng concert yan? For the first time ko pong marinig yon. So English yon ha. First time ko po marinig yung ano, yung sabi niyang ano, manood ng concert. Eh sa buong buhay ko, hindi pa ako nakagala sa ano SM, hindi pa ako nakagala sa alam mo yung mga malalamig na area kasi construction worker. May masaya na ako diyan sa Baclaran. Yan, tuwing linggo. Masaya na ako diyan punta ng Baclaran. Yan na yung kumbaga pang pinakaano namin. Baclaran at saka Luneta. Yan, masaya na kami diyan. Pero yung SM na yan, so kung hindi pa ako nadala dito sa Uno, okay, hindi pa ako nakapasok. Imaginin mo yung 5 years na akong nagtrabaho sa construction, hindi pa ako nakapasok ng SM. Kasi mahiyain po talaga ako eh. Ako yung typical na tao na ano, pag hindi mo kinausap, pag hindi kita, kahit kakilala kita, pag hindi mo ko kinausap, hindi rin kita kakausapin. So ganun po ako, kumbaga tahimik lang, 'di ba? So ganun lang ako eh. So yung batch ko na ano yung nag-invite sa akin, yung kabatch ko na yon na naimbitahan ako. Okay, so magaling mag-invite. Sabi niya, ano, concert. Sabi ko, saan concert yan? Sabi niya, malapit lang, sa Pasay ka lang pala. So sa Pasay lang. Sabi ko, saan sa Pasay? Sabi niya, ano, malapit lang daw sa Luneta. So sa Libertad, di ba? Yung pala sa Cuneta Astrodome. So doon pa ako naimbitahan. Malapit nga lang talaga sa Pasay kasi Pasay naman talaga yung ano, di ba? So ayun, na-invite po ako doon. So nag-meet up kami sa Luneta. Tapos kuntuhan konti, sabi niya punta na tayo doon sa ano, sa event na pupuntahan natin. Ayun, nagsakay kami ng LRT papuntang Libertad, baba ng Libertad, tapos sakay ng jeep papunta doon sa ano, sa venue doon sa Cuneta Astrodome. So naano pa po ako na nagulat kasi po mga naka-orange. Mga naka-orange po yung ano, yung mga tawag nito, yung mga mga kauno natin, di ba? Akala ko mga preso, sabi ko ang dami naman. Ang dami naman yan. Ano ba yan? Mga lalaya na kasi mga nakakulay orange. Di ba? Pag probinsyano, ganun yung ano mo, thinking mo. Diba? Kasi sa kapapanood natin ng mga pelikula na alam mo yung Barilan, Robin Padilla, Bong Revilla, 'di ba mga preso nakakulay orange? Ayan. So ang tingin ko kagad sabi ko ang dami namang mga preso nakalaya. Hindi. Ano yan? Event yan. Bakit naka-orange? Basta mamaya. So nakapasok po ako sa loob. So ayun, nag-start na po yung event. So may mga nga po, may mga event, may kumakanta, may nagsasayawan, tapos maya may tinatawag na yung mga ang tawag nito, yung mga awards. Kung anong klase ito dito, parang iba ata ito, hindi naman to concert kasi may mga may mga awards na tinatawag, di ba?
So after ng award, so mga ano naman, mga kumikita ng malaki, tapos after ng kumikita ng malaki, okay, yung mga sharing naman. Alam mo yung sharing, yung mga kumikita ng malaki, di ba? So nag-share. Okay, so naano po talaga ako, na-inspired po talaga ako doon po sa doon po sa isang pauno, si ano po, yung hindi graduate din, si Upline Alvin Dolores. Ayan, na-inspired po talaga ako doon kasi imaginein mo yun, di ba? Parehas kami ng kumbaga probinsya, parehas kaming taga-probinsya tapos hindi graduate ng college, high school lang ang tinapos. So, ang naging trabaho niya, kargador sa Q-Mart. So, nakinig talaga ako, sabi ko, oh, ang ganda naman ng niya, ng pangyayari sa kanya. So, kwento niya yung simula nang naimbitahan siya, sumubok siya. Doon na po ako nagkaroon po ng interest na magtanong sa batch ko. Batch, paano ba sumali diyan? Ang ganda ng nangyayari naman, ang ganda ng kwento ng buhay niya. Sabi ko, kung nagawa na, kaya ko rin naman siguro yan kasi hindi man siya graduate. Ako, hindi naman ako graduate. Di ba? Ako kasi nagduda. Yung nag-invite ka sa akin cum laude. Diba? Sabi ko para lang ata to sa mga matatalinong tao. Hindi ko to kayang gawin. So nagduda na agad ako. Nung narinig ko yon, doon na po nabuksan yung isip ko na magtanong. So nagtanong po ako, piniresentahan niya po ako, kinabukasan nagsali po ako. Actually po wala po akong pangsali niyan, pero yun nga po sabi, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Okay, so ang nangyari po para makasali ako, nangungutang pa nga po ako pambili ng alak. Diba? Nangungutang pa po ako niyan panghanda sa kung ano-ano, pang gimmick sa kung saan-saan. Sabi ko yung 9,000 na pwede ikabago ng buhay. Kung diyan naman ako aasenso, pwede gawan at gawan ko ng paraan. Sabi ko sa taong nag-invite sa akin, sasali ako bukas. Sabi niya, saan ka kukuha ng Sabi ko, ako nang bahala, gagawa talaga ako ng paraan. Nagsangla po ako ng ATM. Okay? So nagsangla ako ng ATM niyan. Nagsangla ako ng 12,000. Okay? So nakasali po ako dito 2018 po. Nag-join po ako 2018. Ayan. So sinangla ko po yung ATM ko. Pagsangla ko po ng ATM ko, magde-December po 'yon, 2019. So sinangla ko yung ATM ko. So pagkasangla ko November 21. Okay, November 21 ako nag-join na araw. Tapos, so 21, 22, 23. So, trabaho pa rin po ako. Nagtatrabaho pa. Okay, so, ayun. Ito na yung time na nakasali na ako. So, pagkasali ko, sabi ng sa akin, pag hindi ka busy, punta ka ng office. Diba? Punta daw ako ng main office, tapos aralin ko daw. So, offline pa po. Dati ako nakasali, hindi pa po pandemic. Ayan po. So, ito po ako. So, nagti-training po ako niyan. Ayan, no? Naka-ono sign. Ito po yung grupo ng Royal International. Dati, napakaliit pa po niyan. Room A, malaki na po yan. So, nadami na kami yan. Pero may ibang grupo doon sa Great Hall, doon sa punong-puno. Diba? Sa wall, ba yun? Yung Persian, Scorpions, yan, mga malalaking grupo. Ang dami. Kami, kunti lang. Pero, diba, masaya, todo na yan sa amin. Diba? So, training po ako niyan, training. Kasi sabi nga po, okay, sa simula, ang gagawin is mag-training. Diba? So, kaya ko, napakamasunurin ko po, ganun din sa trabaho ko. Kung anong sinabi sa akin, yun ang gagawin ko. Okay? So, ginawa ko, kung anong sinabi sa akin, ginawa ko lang po. So, nag-training po ako ng nag-training. Ayan, so ang nangyari po, wala po ko bang ginawa, training ng training. Okay, so ito may nakuha pa ako dito, picture. Ayan, so si Appentere pa yung sharer dati. So training po ako ng training. Kaka-training ko po, itong mga kumikita ng malaki, nag-share po sila. Alam mo yun, mga kinikita nila, yan, paano sila nagsimula, hanggang sa, alam mo yun, may mga challenges din po. So, natututo ako, kumbaga, wow, ganun pala yung business na to. Pwede talagang kumita, pwede ang mabago ang buhay. So, sa kaka-training, di ba? So, nung napaliwanagan ako ng multiple accounts, hindi pa talaga ako nag-decide. Kasi unang-una sa lahat, di ba, nagsangla ng ATM, tapos maglalabas ka pa ng panibago, di ba? Kapaniba, di ba? Ikaw kaya yung ganon, di ba? Ngayon, halimbawa, kasali ka na, tapos magulat ka, wow, may ano pa pala, may another pa pala para kumita daw ng mabilis at para kumita daw ng malaki.
So hindi ako naniniwala noon. Sabi ko, okay na ako sa one account. Masaya na ako dyan. Kung kikita naman, okay na ako niyan. So nangyari po, kaka-attend ko ng kaka-attend ng training. Okay? So nagulat po ako doon sa mga kinikita nila. Hindi daw kikita ng hindi ka daw kikita ng ganito kalaki kung one account ka lang. Kasi ang mga pinapakita nila, yung mga income nila na malalaki, may mga iba-ibang pangalan, iba-ibang ID number. So ang tawag pala doon multiple accounts. Ganun pala yung multiple accounts. Imagine mo may 200,000, may kalahating milyon, may 1,000,000. Grabe naman ang kinikita nila, ang lalaki. So kaka-attend ko po ng kaka-attend ng training, di ba? Ayan po. Napursige po ako mag 15 accounts. Di ba? Kaya grabe yung training di ba? Kasi nakakaano talaga, alam mo yon, yung basta nakakabuhay talaga ng pangarap yung training. Kahit ngayon po sa online, pag umattend ka ng umattend, nakakabuhay po talaga ng pangarap. Okay? Dating walang pangarap, di ba? Dating puro alak ang iniisip, di ba? Yan lang ang trabaho ko noon. Wala akong ibang ginagawa. Kundi pagka day off, alak, trabaho alak. So yan po 5 years yun ang naging trabaho ko. So nang na-invite ako, sabi ko saan kaya ako kukuha ng pang 15 heads, di ba? So dahil po sa mga kwento-kwento at naririnig ko rin, so ginaya ko na. May mga nag 15 accounts, nagbenta ng kung ano-ano, di ba? May nagsangla ng ganito, nagbenta ng may narinig pa ako kay upline bago pa lang ako noon. I-upline yung sa walls, downline i-upline BD sa Gorsor. Yung kasambahay, nagbenta ng alam mo yun, naghila daw ng tali. Sabi ko, anong tali yung hinila? Yung pala, kalabaw pala yun, nagbenta ng kalabaw, di ba? Wala man kaming kalabaw sa probinsya. Parang hindi ata ako makapag 15 accounts, di ba? So, ang nangyari po, nag-isip talaga ako ng paraan. Sabi ko, nagsangla na ako ng ATM. So, kung makukuha ko yung ATM ko, January ko pa makukuha yung ATM ko kasi ang sahod ng construction worker napakaliit lang po. 2, 3, 2, isang linggo. 9,000 ang sangla ko. Kaltasan ng kalahati, magkano na lang natira? 1,000. Pangkain na lang yon. Buti libre yung tirahan namin, barracks, libre. So, January pa makuha. So, ang nangyari, saktong December may nakuha kaming yung bonus ata yon, 8,000, binayad ko na kaagad. So ang ginawa ko po, lumapit po ako doon sa tsuhin ko. Nagsangla ko sa kanya 20,000. Mabait naman yung tsuhin ko. Sabi niya, saan mo gagamitin ang pera? Bakit magsasangla ka ng ganitong halaga? Sabi ko, iyo, no? So sabi nga, pag gusto may paraan. So nag-isip talaga ako. So ang ginawa ko, nag-white lies po ako. No? So hindi man po maganda sa pandinig, pero ginawa ko po talaga kasi doon ko po naintindihan, naging malinaw po sa akin kapag nakapag 15 hits ako, ganun ang kikitain ko. So kumbaga, sa isip-isip ko at nakasikin na po sa utak ko na yun ang magiging income ko kapag nag 15 hits ako. So ang ginawa ko po, nag-decide po ako, hindi po ako pinilit ng taong nagpasali sa akin. Ako po mismo ang nag-decide. So sinangla ko ATM ko, antsuhin ko, napakabait, hindi niya po kinuha. Sinangla ko po ulit sa kapitbahay niya sa Tumboy. So double did ang inabot ng ATM ko, sinangla ko ng 20,000. So nakapag 40,000 na po ako. So tinawagan ko po yung upline ko, yung coach ko, sabi ko may pang-rehab na po ako. Sabi niya, ilan? Sabi ko may pang-anim na accounts na ako. So sabi niya, punta ka na ng office. So punta po ako ng office. Okay? So sunod, kulang pa rin. Ang ginawa ko naman, tinawagan ko naman yung tiyahing ko. Yung tiyahing ko na nagtatrabaho sa kasambahay. Apo, doon sa Makati. Tapos, doon sa nagtatrabaho. So sabi ko, tita, plano ko mag-abroad. Sabi ko, tulungan mo naman ako kasi mahirap na talaga yung trabaho ko. 5 years na ako dito, wala pa rin nangyayari. Baka ikaw rin isa sa makatulong sa akin. Mag-abroad po kasi ako, nag-apply na po ako ng New Zealand. Wow, New Zealand pa yung sinabi ko sa tiyahing ko. Sabi niya, baka naman, ganito. Dami. Kumbaga medyo negative pa yung tiyahing ko. First time, lakasan ng loob. Lumapit talaga ako. Wala na akong magawa. No choice na. Diba? So,
Pag may lakas ng loob ka pala, magagawa mo yung isang bagay. So yun, lakasan loob. Sabi ko, nangutang ako ng 60,000. Okay, sabi niya, wala tayong ganyang kalaki. Sabi ko, tiya, kahit mga 40,000, makumpleto ko lang. Yan na lang talaga ang kulang ko. Okay? So, gawan ko na lang ulit yung 20. Sabi niya, sige. At least, ano pa, nagantay pa ako ng 1 week. Kasi sabi niya, 1 week. So, gumawa din pala siya ng paraan. Nang hiram din pala siya. Di ba? Inutangan ko po, nangutang din. Huli niya na sinabi sa akin nung nagsisingilan na naniningil na siya sa akin. Sabi niya, hulog-hulugan mo ako kasi yan, inutang ko lang din. Sabi ko, ganun ba? Akala ko pera mo nang galing sa'yo. Hindi pala. Pinang-utang niya lang din. Okay, so nakapaghiram ako ng 60, naway 100,000 ako. Okay? So, 60 plus yung 40, 100,000 na. Konti na lang ang kulang. So, yung isa kong tiyahin ulit sa probinsya, tawag naman ako. Sa lang, yung cellphone number lang kasi walang Facebook yon. Okay, may cellphone number ako sa kanya. Hiningi ko sa kapatid ko. Para-paraan. Hiningi ko sa kapatid ko. Okay? So, after po noon, tinawagan ko. So, yung tiyahin ko na yon, wala din. Gumawa lang din ng paraan. Nangutang din po siya sa may mga kakilala niya meron din. So, nakahiram po ako ng another 20,000, 120 na po. Okay? At the same time, yung 9,000 ko. So, okay, para mabuo lahat, nagbenta po ako ng cellphone. Yung kabibili ko lang po cellphone, kababayad ko lang po sa home credit, bininta ko po. Imaginein mo, 11,000, I think 12,000, 13 ata yun. Yung Oppo F1S, kalalabas lang, bininta ko lang po ng 4,000 para mabuo ko po yung 15 accounts. Tapos, nag-cellphone po ako, di keypad na lang. Diba? Di keypad na lang po. Ayan, so nag-15 accounts po ako. Yan po yung awards ko, 15 accounts. Okay? So, syempre, nag-i-invite na po. Yan, nakapagpapasali na rin po ako. Okay, so ayan. O, ito, mga napapasali ko po. Yan. Ay, ito, hindi ko to kakilala. Diba? Yung po kasi, yung tamang-tama na pag full-time ko po, actually, part-time po ako noon, 2018, part-time pa po. So, nag-decide po ako, April, mga May, mga ganyan, nag-decide ako mag full-time. So, tamang-tama pag full-time ko, merong tinatawag na body and soul. So, sabi, sama daw kayo, maganda daw yung training doon. Diba? May mga may mga pagkain, di ba? So, natatawa ako noon kasi may mga in-invite pa doon, swimming na, daming nagdala ng kung ano-anong gamit. Ako, lechon, may lechon daw, maganda daw doon. So, nag-attend po ako, nagbayad pa ako noon. Imaginein mo, di ba? Bayad pa ako ng 1,300 ata yung binayad ko, mahigit, para maka-attend. Kasi importante daw, mahalaga pong training. So, naririnig ko din yun sa may mga exclusive training po tayong aatinan dito na may bayad, pero wag mong palagpasin kasi diyan ka mas matututo. So, yun po, di ba? So, ginawa ko rin po, nag-attend ako, nag-body and soul, di ba? Grabe yung body and soul na yun. Diba? So, doon po, di ba? Labas yung espiritu ko na yung espiritu ko na mahiyain, lumabas pagdating ng body and soul, paglabas ko, di ba? Para na akong halimaw. O, ito, nakapag-pound the spot ako after body and soul, naalala ko ito po. Okay, manager po ito. So, manager po yan, na-pound the spot ko, hinarang ko lang po sa opisina. Sinubukan ko kasi nakatingin ako doon sa sa mga nag-approach. Yeah? Sa mga may mga kasabayan ako diyan na mga kagrupo nyo rin po. May mga nakilala din ako rito. Yeah? So nakatingin ako sa kanila mga nagharang, nag-approach. So sinubukan ko kasi nawala na yung nawala na yung pagiging mahiyain ko after body and soul. So ang ginawa, attend, di ba? So yan. Okay, so di ba? Ito na ito? 2019 na po ito. Okay, ito 2019. Diyan na po yung may kunting proseso na po. Diba? So 2018, so kalahating taon ng 2018 na nag full time ako. So hindi naman po ako ganong nakapagpasali talaga sa business. May mga direct ako, 2, 3 sa isang buwan, 2, may 3. So 'di ba? So may direct referral, tapos yung pairing pero yung upline ko sabi niya magtanda muna ako ng strong side. So puro lang yung natatanggap ko, puro lang po direct referral. Diba? So kaya medyo namayat po ako diyan kasi po na proseso.
Ayan. So yan po, may mga napasali isa-isa. Naranasan ko diyan sa isang buwan, minsan almost 3 months po akong straight, wala talaga akong napapasali. Grabe, no? Ang hirap nung offline. Napakahirap kasi imagine mo, 'di ba, haharang ka ng hindi mo kakilala, napakahirap talaga. 'Di ba? So ang hirap. Pero 'di ba, nandoon yung pangarap mo eh. Kapag sinukuan mo, hindi mo talaga man makukuha eh, 'di ba? So talo talaga ang susuko. 'Di ba? Ayan, natatawa nga ako pag nakikita ko ganito pala yung mukha ko dati, napakapayat, 'di ba? So wala sukuan talaga, dire-diretso lang, 'di ba? So ayan. So nagtuloy-tuloy, yan no, payat na po ako dito, oh. Grabe no. O tingnan mo kung mukha ko ngayon, 'di ba? Bilog. So, tumaba na ako sa pandemya. Sa bahay lang eh. Okay, at saka kumikita na talaga rin ng malaki kaya kahit papaano, 'di ba? Naging okay na po yung sitwasyon na rin. Okay na yung matulugan, di kagaya ng dati, 'di ba? Nangungupahan pa ako sa maliit lang din na 1,100 pesos, 'di ba? 3 months pa ako hindi nakabayad hanggang sa pinaalis ako. Muntik pa akong pinabarangay kasi wala akong maibayad. Ang ginawa ko, pinaalis ko yung may-ari, tapos inunti-unti ko yung gamit ko doon sa crossline. And then, iniwan ko lang yung susi, walang paalam. Kasi sabi niya, ipababarangay daw ako eh. Siyempre, unahan ko na siya. Di ba? Natama, wala siya doon. Unahan ko na. Tinabi ko muna yung mga gamit ko sa crossline. Apo, tinabi ko lang muna. Binalikan ko po after 2 days. Di ba? So, mabait po rin yung mga crossline. Di ba? Mapagpalakaibigan ka lang talaga. Okay, so may mga tao din talagang tutulong sa iyo. Hindi naman ako nakatulog kasi maliit lang din 'yon. 'Di ba? So, maulan pa 'yung dati. Kaya magiging talaga maalala mo 'yung mga ang hirap talaga ng old normal. 'Di ba? Napakahirap. Pero buti na lang nalagpasan ko dahil hindi lang ako huminto. So ayan, nagtuloy-tuloy lang po. Okay, so naranasan ko ring mag best director. Ayan, 'di ba? Best director, yan naranasan ko rin, no? 2019 na po yan. Yan. 2019 na po. So 2018 po yung proseso po ng negosyo ko noon. So wala akong ganong income, kaya wala akong maipapakita sa inyong cheque kasi 'di ba, ang cellphone ko noon ay tawag nito, keypad lang din, 'di ba? Ayan, tapos nang kumita na ako niyan, 2019, no, na-hold up din ako niyan, 2019 na-hold up ako. Okay, so ito po naranasan ko doon. Ma-awardan po ako ng 3-star consultant, 'di ba? Payat. Okay? So yan, 3-star consultant naman po 'yan, 'di ba? So sobrang tuwa ko na, grabe, sabi ko na-achieve ko na po yung unti-unting awards. Sa susunod, top earner na po international. Yun lang lagi po yung nasa isip ko, mga pangarap ko na maa-awardan rin po ako. 'Di ba? Pero nagtuloy-tuloy po, ayan. So yung 3-star naging 5-star. So na-awardan rin po ako sa MUA Arena. Yan, paunti-unti, di ba? Okay, nagtuloy-tuloy ulit. Yan, kumita ako 50,000. Ayan, itong 50,000 na to, taon ko yan bago kinita. Imaginein mo, di ba? Yung 50,000, taon ko yan bago kinita. Yung 100,000, 1.5 year ko yan bago kinita. Okay po, so nagtuloy-tuloy, di ba? Ayan, so 2020 na po ito. Ito po, 2020 na po ito. So napagpasali ko na po yan, January. Ayan, January po, nakakapagpasali na po ako niyan. January, di ba? So medyo okay na rin po yung income ko niyan. Pero hindi po ako top earner ng Royals International. Opo. So kumikita po ako niyan na 15,000, 19, 18 sa isang buwan na po niya. Nag-start na ako January. Pero hindi ako top earner po kasi malaki ring 40,000 para mag-top earner ka po dati doon sa grupo namin. So hindi po ako nakakasampa niyan, di ba? Ayan, 2020. So ito po, mga SM employee din, mga direct ko napapasali ko. So ayan. Okay, so ito, ano naman po ito? Armed Forces of the Philippines. Ayan, napasali ko din. So ano din yan? Ito, nag-15 accounts po yan sa akin. Yung Armed Forces na yan, ayan no. Yan, nag-15 accounts po yan sa akin. Grabe itong mas bata pa to sa akin, 26 years old na ako ngayon. Ito, 25 pa lang ito kasi nagsali ito 20, 25, 25 at 25, mag-24, mag-25 napasali ko ito. Kasi pangalawang taon na yung pandemya ngayon eh.
So napasali ko yan 2020, di ba? So ayan, nag-15 accounts po yan sa akin. So ito po, okay, bago po rin po mag-pandemya, may napasali rin po ako, Vice President ng Rider Club. Ang pangalan po ng grupo nila ay MX King, yung mga Sniper 150. Imagine mo yan, no? Yan. Ano yan lahat, mga kasamahan niya, 1,000 mahigit sila, 1,500. Ang dami, di ba? So, ang bilis din sana na magpasali nito, ito, si Vice. Yan, napasali ko po yan. 15 heads din po yan sa akin. Okay, so, dati kasi rin ako, mahilig din ako sa rides. May motor din ako dati, nilugulugan. Pero wala, hindi kinaya, nabatak. So, nakilala ko din siya kasi sumama din ako sa isa niyang binuong grupo dati, pero hindi yun natuloy dahil nagkawatak-watak. So ngayon, dito sa Sniper 150, okay, so siya yung pinaka-vice president. Ano po ito? Luzon, Visayas at Mindanao. Yung Sniper MX King 150. Napasali ko po. Ayan, pumunta ng office. Okay, napasali ko po yan. So doon ko po natap po yung top director po. The top director, ano po ito? March. Ayan, March na po, 2020. March 4, ito na po yung magla-lockdown. Yan, ano na po yan? Nag-a-announce na po yan na magla-lockdown. So, pero nag-top director pa ako, naka-direct ako ng 11 katao po nung March sa nung buwan ng January, February, nung buwan ng February, inawardan po yung March kasi po yan, bago mag-March, awardan ng buong Royals. Hindi pa rin ako top earner kasi po yung mga na-direct ko, 2-15. So lang po yun, isang pares lang po ng ng 15, wala na, and strong side na. Okay, so doon na, naranasan ko rin kumita. Diba? Iba pala kapag 15 hits yung mapapasali mo, biglang lumalaki yung kita mo kaysa pa isa-isa. Diba? So naranasan ko pong kumita ng 14,000 isang araw. Sabi ko, grabe pala yung 15 hits, no? So first time ko po makapag 15 hits, 2 sunod-sunod. Ayan, strong side na yung isa kasi naubos na kaagad, di ba? So ayan. Okay, so ayan po, naranasan ko 21,000, 3 days income. Yan, masaya na po ako diyan, di ba? Mas po ako, kumbaga mas na-excite po akong pumataw, trumabaho. Kaya nga lang, di ba? Okay, so ito po, po ito, mga travel incentives ko po yan. Ayan, so Aqua Planet. Okay, wala po sa probinsya namin to, dagat meron. Pero yung nag-aalon-alon ng ganito, sa probinsya meron sa amin yan. May dalampasigan, tapos gawa ka lang ng ganito, ilagay mo pa selfie ka, dagat nga lang. Eh dito kasi iba to di ba? Mas kumbaga mas, di ba, kakaiba yung pakiramdam pag nandito ka. Sa Aqua Planet po yan, di ba? Naranasan ko yung pumasok, yung basta may tawag doon yung sinasara tapos mag-slide ka, di ba? May tawag doon, nakalimutan ko na, di ba? Basta yun, mag-slide ka doon, sara ka doon, di ba? So ayan, ito po yung mentor namin, yung mentor Acrobat. Ayan. Okay, naranasan ko pong matreat ng mga kasi may mga direct. Pag may direct ka, yan, may direct ka ng sa loob ng isang buwan, 4, yan, masama ka sa mga ganyan. O, di ba? So libre po yan, walang bayad. May massage na, kompleto, may pagkain pa. Ang tawag ko dyan, sa Wensha po yan, sa Wensha, di ba? Ayan. And then, ayan, itong mga travel incentives na to, na-hit ko rin. Ayan. So, Baguio naman po yan, Benguet. So, dito po, ayan, Baguio. Ito po, sa Baguio rin ito. Ang yung lumang simbahan, kung tawagin, di ba? Wishing well yung nakalagay dyan. Ito, taga-bundok rin po ako sa amin, taga-bundok. Mas namangha po ako dito. Ito, yung yung blue soil, di ba? Sa amin, maraming bundok sa amin. Walang problema sa amin. Matataas din bundok doon sa amin, di ba? Pero hindi yun uso sa amin mag-akyat-akyat ng ganito. Kasi taga-bundok na kami, di ba? Ang uso sa amin, bababa ka sa bababa ka sa patag. Kapatagan. Yun ang uso sa amin, di ba? Pero ito kakaiba. Bago mo marating ito, aakyat ka pa ng iikot ka pa. 'Di ba? May magga-guide sa iyo papunta diyan. Pagdating dito, grabe, 'di ba? Grabe noon. First time ko nakakita ng talagang totoo talaga. 'Di ba? Na may ganito pala, kulay blue. Kulay blue yung
yung lupa, blue soil kung tawag. Ganda, ang ganda niyan, di ba? Ang ganda ng ginawa ng Lord, di ba? Kailangan mapuntahan. Kaya ako na ano talaga, sabi nila may pupuntahan daw maganda. So buti na lang. Buti na lang talaga hinit ko yung goal. So nahit ko, nakasama ako, di ba? So ayan, so yun na po. Yun po yung 2019 ko experience. Hindi po ako nag-top earner sa grupo. Kumita naman po pero hindi pa rin top earner. So nag 2020 po nag-announce March 14 ata yun, okay? So pandemya. So ang nangyari po, bahay-bahay na lang, di ba? So ayan, ang ginawa ko po, walang iba kundi nag-online selling po ako. Nag-enroll po ako sa tawag nito, sa e-commerce. Iyan, may mga kabatch po ako dito sa e-commerce, di ba? So nag-enroll po ako sa e-commerce. Ngayon, libre na yung e-commerce. Kami nagbayad pa kami, di ba? 2,000. Ngayon, libre na lang. Ganun kaganda yung company. Pamasko na lang kung sasama ka doon. A-attend ka, di ba? So malaki din ang naitulong sa akin dyan ng online na yan kasi, di ba? May mga tinuturo dyan tips kung paano ka makabenta online. Pero kinarir ko rin po yan siya. Okay? At then, yung pumatok na ang tawag nito, yung Facebook ads. Nag-ads po ako ng Ultimacy. Po kasi may ipon po ako noon 40,000 mahigit po yung ipon ko noon bago magpandemya. Diba? So, todo na yung 40,000. Nangyari po, so sabi para makabenta, may isa kong cross line na napagtanungan. So, nag-enroll po ako ng e-commerce. So, ang nangyari, nag-try ako mag-ads. So, kung nag-try po ako mag-ads, yung yung 40,000 ko po hinigop ng 2 buwan, ubos sa ads. Diba? Hinigop po pa, sabi ko, parang tumaya ako na hindi ako nanalo. Pero may mga benta, pero konti. Kasi may mali pala yung ginawa ko, basta, diba? Ang ginawa ko kasi doon, nag-ads ako, nagraran po ako nung dati, kwento ko lang sa inyo, para kasi may experience talaga ako dito sa na to. Yan, nag-run po ako 1,015 per day. Nakakabenta po ako 6 na box, minsan swerte na yung mag-10. So hindi pa rin makabawi kasi yung product, 'di ba? Kailangan mo pang distributor. So grabe, kulang. So ang ginawa ko po, nag-try lang ako ng nag-try, 'di ba? Sabi nga talaga, try and try, 'di ba? Until you succeed, 'di ba? Subok, pero hindi po ako nag-succeed sa na 'yan. 'Di ba? Sa tawag nito, sa Facebook ads na 'yan. Ang ginawa ko po, inigo po yung 40,000 kong ipon. So, grabe, na po ako noon. Sabi ko, ano na kayang gagawin ko? Wala na akong savings. May mga product. So, ang ginawa ko po, benta-benta, paunti-unti. Okay po. So, yan, ginawa ko rin pong testimonial yung sarili ko, 2019, ganyan ako kapayat. So, 2020, ganito na ako kataba. Sabi ko, 1 week lang po niyan, tumaba na ako. Talaga po? Opo, ma'am, subukan mo, sir. Ganun po. Diba? Para makabenta, gawin mo na lahat. Diba? Para makabenta ka lang. So, ayan po. Ginawa kong testimonial, sarili ko po. Okay? Ayan. Ayan. Kaya dito, medyo tumaba na po ako dito. Ayan, kasi sa bahay na lang. Benta pa rin, Ultimacy, tuloy-tuloy. Ayan. So, after nun, so medyo na po ako kasi yung savings ko po hinigop ng Facebook ads. Pinakinabangan ni Facebook. Diba? Nagbayad ako ng nagbayad, hindi ako nakabawi. So medyo po ako. Kumbaga, ang tawag noon, yung parang talaga ako doon sa ginawa ko na yon. Parang yung parang yung utak mo parang na-stack up na, grabe no? Parang nanghinayang ako sa 40,000 na inipon-ipon ko. Diba? Ang tagal ko yun inipon tapos ganun ang nangyari. So, ayun. So yung namin, kasamahan namin doon sa boarding house na pinag-uupahan namin. So sabi niya, bro, sama tayo sa Bible study. 'Di ba? So tumigil na rin ang ko noon, ang tawag nito, tumigil na po ako doon sa yung pag-ads. Tumigil na rin po ako noon kasi wala na hindi na wala nang Okay? So nakautang-utang pa ako doon. Ay balik natin, nagkautang-utang pa po ako. Di ba? So, po ako, nag-Bible study. So, ayan. So, sabi, Bible study. So, ako, alanganin pa ako sumama kasi hindi ako relihiyosong tao. Ako, aminado po ako.
hindi po ako relihiyosong tao, di ba? Even nung high school ako, nung nag-elementary ako, makakatapak lang po ako ng simbahan basta merong ano, may example, graduation day. So, makakapasok ako niyan. Graduation day, di ba? Elementary, may mga ganyan-ganyan. So, pero hindi po ako napaka-relihiyosong tao. Di ba? Pero nagdadasal ako. Alang, so hindi talaga ako marius. Kaya nung na-invite ako sa Bible study, nag-isip talaga ako diyan bago ako nila nadala. I think 2 weeks ata bago ako nila nadala diyan. So sabi ko, bakit ganon? Ang tagal ko na sa sa pagne-network. 2 years, 1 year and a half, mag 2 years na nga po. Magti 3 years na po ako this December po. Mag-3 taon na po akong full time. 2019, 2020, 2021. So sabi ko, bakit ganun? 'Di ba? Mabait naman ako. Bakit hindi ako nakakapagpalaki ng network? Hindi ako nakakapagpalaki ng grupo. 'Di ba? Minsan pa nga para masuportahan ko yung upline ko, pag may mga pay na akong kulang, inaabunuhan ko pa pag may pera ako, kapag mga 2,000 na lang. Opo, kasi uso dati yung yung bigay-bigay, ang tawag nito, yung magbigay sa iyo yung so inaabunuhan ko po 'yan para para maging pay na talaga. Ganun po ako, tinutulungan ko yung upline ko. So sabi ko, mabait naman ako, 'di ba? Okay naman, wala naman problema. Bakit ganun hindi ko kaya magpalaki ng grupo? 'Di ba? So doon po talaga ako na sabi ko, ang iba kumikita na, bakit ako 2 years? Magto 2 years na ako, ganito pa rin, wala pa ring resulta. Di ba? Kumikita nga pero hindi naman ganun kalaki, hindi naman ganun kaano. Parang nabuhay lang din ako. Sabi ko parang okay pa magtrabaho. Diba? Kasi nung nagtrabaho ako, okay pa yung nung dito ng talaga nung time na bakit hindi ako nakakapagpalaki ng grupo? Ano bang sa akin na bang kulang? Ano bang dapat kong gawin? Diba? So sabi ko po, nag-decide talaga ako na umattend ng ganito Bible study. So ayan, Bible study ko, so naging panatag po yung kumbaga yung kalmado na yung pag-iisip ko, kalmado na yung mga yung mga instead na humataw ako. So ang ginawa ko po, okay? Hindi mo na ako humataw, hindi mo na ako nag-invite, hindi mo na ako nagbenta, kundi ang ginawa ko ganito muna. Bible study muna po ako. Hanggang sa dumating po sa time talaga may naano po ako dito. Ayan. So for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Diba? Yan. So nung naintindihan ko po yan, okay? So sabi ko, grabe ang Lord, no? So hindi naman pala tayo kaya nagyento para paghirapan o anuman yung mga di ba? So sabi ko, magsimula ako ulit. Di ba? Nagpray ako. I pray to God na, Lord, tulungan mo naman ako, magsisimula ako ulit mag-network. So ang ginawa ko po, nag-start po ako ulit, nag-network po ako ulit. So nag-start po ako December. So December po 2020, nag-start po ako mag-network. Pero sad to say, wala pa rin ako napasali. Okay, hindi pa rin po ako tumigil. Okay, ang ginawa ko, so ganun lang. Okay, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pinaniwalaan ko po yan. Inuna ko lang si Lord. Hindi po ako nainip. Di ba? So, sabi sa Tagalog, unahin mo si Lord at hindi kanya ilalagay sa huli. Wala pa man po akong resulta. Diba? 1 month po ako na nag-start, ganun. Wala pa rin pasali, pero nagtuloy-tuloy. Diba? So, pa rin, pray pa rin. Wala pa rin hinto sa pag-pray, pagpaniniwala, pananampalataya, na ibibigay din sa akin ni Lord talaga yung resulta na, alam mo yon, para sa akin at para sa grupo. Okay, so ayan. After po ng January, February, so February, okay, pandemic transaction. February po nakakapagpasali na po. Ay, March po pala, 3 months po akong hindi nakapagpasali. December, January, February. So 2021 na po 'yon. Tapos so nakapagpasali na po ako.
March. Ito po, puro na po ito government employee yung mga napasali ko po. Ito, Air Force po ito, nagpadala sa akin. Ayan, ito, teacher. Ito po, may napasali din po ako, seaman. Engineer naman po yan sa barko, third engineer. Ito, teacher po. Ayan, so, di ba? Hindi lang ako nainip. Di ba? So, pray lang talaga. Pray, 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 pray. Wala pa mang resulta. Pray, pray, pray. Di ba? Hindi lang ako nainip. So, pinagkalooban din ako ng Lord paunti-unti. Okay? So, talagang ako, sinubo ko talaga si Lord. Kumbaga yung paniniwala ko sa Kanya, hindi na nawala. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi binigyan mo ako kahit ilang pay-ins. Masaya na po ako. Diba? So, pinaglagay ko po yan sa website ko, kumita po ako ulit. Ayan, hindi pa rin top earner. Pero may nag-multiple dyan. Ito, si Ma'am Glam Rose, 4 na accounts. Ito, 3. Si Ma'am, 2. Ito, 1. So, nilagay ko po yan sa pairing side. Kumita po ako niyan, 15,000 mahigit. Kahit pa paano, nakabawi na. Diba? So, thank you. Diba? Salamat sa Lord dahil kahit kunti ang binigay sa aking biyaya, naging kontento po ako sa binigay niya. Hindi lang po ako nainip. Okay, so ang ginawa ko po, so nag-next ulit ako. So, ayan no, diba? So, May. Okay? May na po ito, yan. Ayan, yan ang mga napapasali ko, pa isa-isa pa rin, pakunti-kunti, diba? Nag-start na ko ulit, diba? So, sabi nga, huwag kang matakot magsimula ulit. Diba? So, hindi ako natakot magsimula ulit. Kahit mag-isa lang ako, kahit yung mga napasali ko, wala na sila. Okay, yung mga napasali ko po, nagkawanda-wanda-walaan po yon. Yung mga, may grupo na po akong nabuo na konti. Meron akong 10 noon, nung old normal. So, may 10 na akong sama-sama sa office. Dumating ang pandemya, nahirapan sila, nagkawandalaan sila lahat. Diba? Okay, so ito po, so yun, 2020 hanggang January to November, so benta lang talaga ako products, hindi ako nag-network. Totoo po yun, hindi po talaga ako nag-network. Okay? So nag-network po ako December 2020, so nag-start na po ako ng 3 months walang result. After po ng March, doon na po ako nakapagpasali pa unti-unti. So ito po, tuloy-tuloy lang po, paisa-isa pa rin, di ba? Ayan, so hindi lang po ako huminto, nagtuloy-tuloy lang po ako. Okay, so di ba? Sabi nga dito sa gilid, di ba? Believe. Di ba? Hindi ko makita. Bakit hindi ko makita? Kasi nakita ko yung mukha ko. Di ba? Basahin nyo na lang po. Di ba? So ayan, nakalagay dyan. Believe first. Diba yan? Basta pag naintindihan mo yan, di ba? So naniwala, di ba? So pray. So binigay po sa akin ni Lord. Ito, puro po government po yung mga direct ko po. Start March, okay, April, May, June, July, August, September. Puro po government employee ang mga business partner ko po. Active at retirado. So grabe, di ba? Binigyan ako ni Lord ng isang pay-in. After that, so pinaliwanagan ko po ng personal. Ito po ay kapitan po ito ng BFP. May rangko po. Ayan. Dalawang bulaklak. So kapitan po yan siya. Pero ngayon po, kernel na po yan ng bombero. Tumaas na po ang ranking niya. Business partner ko po yan. Diba? So ako po mismo nakapagpasali dyan. Nagtanong lang po yan sa akin sa Facebook. Okay, so nag-15 heads po yan sa akin. May napasali din po yan. Nag-15 heads din po. So nagtuloy-tuloy. Okay, ayan, grabe. So unti-unti na may nagpapadala na sa akin. Okay, yan. Nagsimula lang ulit. Diba? Huwag kang matakot magsimula ulit. Huwag kang matakot magkamali. Diba? Minsan madadapa ka pero huwag kang manatiling nakadapa ka na lang. Bumangon ka, lumapit ka sa Lord. Diba? So bibigyan ka ng gabay ng Panginoon. So ayan, nagtuloy-tuloy po. Okay, so ayan o. Diba? Tuloy-tuloy na po yan ang transaction ko. So imaginein mo yan, June. Ayan po. Okay, so nagtuloy-tuloy na po. Okay, June. Ayan. So ito po, transaction po ng June. Puro 15 heads na po yan. Simula po ako June, July, August. Ang dami ko na pong naka 15 heads.
Okay, so ayan po. Yan. Okay, ito po yung mga nag-15 head sa group sa akin, sa grupo ko. Ayan, ito po, hawak ko, kalahating milyon po yan. Okay, so punta po ng office process. So, ginaya ko po yung iba na nagaganito kasi nakikita ko lang po sila dati sa office. Okay, so ang ginawa ko po noon dati sa opisina, nagpunta ako sa, minsan nakikiselfie po ako sa may nagaganito. Po, so naalala ko pa kay Upline Christopher Paul Pasag. Ate, tatlo lang ata kami sa office noon. So nakipag-selfie ako sa kanya. Ang dami nung nilapag niya sa ganito. 'Di ba? Puro tag na 9,000 tapos may hawak pa siyang ganito. So na-imagine ko, sabi ko, darating din sa time, 'di ba? Ibibigay din ng Lord yung sa akin, para sa akin. Ginaya ko rin po kasi nakita ko po sa kanila, ginaya ko lang, 'di ba? So nagtuloy-tuloy, trabaho, 'di ba? Ayan, so grabe talaga ang biyaya ng Lord. Puro 15 heads na talaga po ang talagang mga direct ko po kasi mga government employee. So ang reason po kasi bakit nag-government employee po ako dahil 'di ba, ganun din naman magpapagod ka, kakausap ka, 'di ba? Matutuyo minsan mamaos ka, kakakausap, 'di ba? Yung sure na. Kaya ang ginawa ko po, nag-market po ako, nag-start po ako mag-market. 'Di ba? Dati natatakot ako kasi mga professional, 'di ba? Marami kasi silang tanong. Opo, totoo 'yan. Marami silang tanong, mga et cetera, regard sa ganito, ganyan. So, ang ginawa ko po, inaral ko lang din po yung business. Amo, nakikinig lang po ako sa mga trainings, 'di ba? Sa mga nagkikwento na mga ganitong transaksyon. 'Di ba? Ninanamnam ko lang yung mga trainings, yung mga turo, 'di ba? Lalo na si upline upline Lance Pusoga pag nagturo 'yon, grabe magturo 'yon kapag makinig ka talaga. 'Di ba? Pasok talaga swak talaga kapag nakinig ka 'di ba? Yung mga talaga mapapatama ka. So, 'yon. 'Di ba? Isa yan sa mga iniidolo ko, yung mga ganyang malalakas na grupo. Malakas magpa 15 heads. So, 'di ba? Kahit papaano, 'di ba? Glory to God, no? Hindi pa man gaano kalakas, pero nagtuloy-tuloy lang po ako. Okay? So, yan po, unexpected po talaga. Ito, Barangay Kagawad po ito, si Kagawad June Aguilar. Ayan, so ito po, nag-meet up po kami dito sa office kasi po galing po ito sa M Global. O, nag-invest sa M Global, hindi po siya ganong kumita. And then, nag-invest din po siya sa ibang mga establishment ng mga pyramid style na investment pero hindi pa rin siya nag-succeed. Kaya nung nagkita kami, pero nagpadala na siya sa akin ng one account. Nung nilatagan ko na siya ng 15, medyo nagdududa kung may office ba talaga. So, sabi niya, pwede ba tayong magkita? Sabi ko, sige po, walang problema. Magkita tayo para mas maganda. Okay, so nagkita po kami niyan, saradong office. Pero hindi ko sinabing sarado bukas para magtuloy siya. Opo. O pag buti naman pinapasok kami ng guard. Mabait naman yung guard. Nakiusap ako, sabi ko pwede makisilip kasi gusto lang makita ng business partner ko kung may office. Ngayon nakita niya sobrang lawak, sobrang laki. Bumunot siya dito sa bag niya. Dala na niya pala yung 15 heads niya. Di ba? So grabe yun, no? Unexpected talaga na makipagkita sa'yo. May dala na palang pang 15 heads. Pero nalatagan ko na po siya. Kalang undecided pa siya magbitaw, magpadala sa akin. Kasi nga po, malaki yung halaga, baka naman malugi siya kung anong mangyari sa pera. Kaya nakipagkita. Tinignan niya kung may opisina, tinignan niya kung saan. Ayun, naging panatag po yung loob ni Sir John. Isa po yan sa mga leader ko na rin sa grupo ko. Okay, nakakapagpasali na rin po yan. 15 heads din. Grabe yan. Diba? May edad pero grabe, di ba? Sa negosyo natin, walang edad-edad. Kaya ang grupo ko, veterans. Kasi mga veteranong retired sundalo, mas marami ako. Konti lang po yung active. Kaya pinangalanan ko ng veterans. Mga veteranong sundalo na retired, naging retirado. So marami na yan silang experience. Diba? Sabi nga, veterano na tayo lahat-lahat, magpapaloko pa ba tayo? Ganon sila. Naging veterano na lahat-lahat, magpapaloko pa ba? Ayan. So, grabe. After nan, okay, transact sa office. Next, tuloy-tuloy na yung sa akin, biyaya ng Panginoon. So, ang ginawa ko lang, inuna ko lang si Lord, pray,
pray, paniniwala, pananampalataya, trabaho, di ba? Sabayan ng sipag, trabaho talaga, tulungan yung mga business partner. Okay, ayan, minsan sumasabay po ako sa lakas ng grupo ko. Ako mismo nagde-direct talaga ako. Okay, so consistent din ako na top best director sa grupo ng Royals International. Kasi hindi po ako pumapayag na yung mga business partner ko lang ang may mga pasali. Para iparamdam ko sa kanila kung gaano ako kaseryoso sa ginagawa kong negosyo. Ako mismo po, pinapangunahan ko, nagde-direct po talaga ako. Ayan, may mga napapasali ako. Ang iba dyan, mga direct na ng mga napasali ko rin. Okay, may mga direct din po ako dyan, mga ilan-ilan. So, naranasan ko po mag-direct 5, 6, 7, June, July, August, 7. So, this September, may mga direct na rin po ako. So, nag-consistent po yung direct ko. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po. Yan po yung mga sample ng transaction sa Palawan. Okay, so ito na po yan, buwan ng nag-start po ng June, July, August. Puro na po 15 heads po yan. Ayan. Okay, puro 15 heads. Ay po, so okay, so buti na lang, nagpapasalamat ako sa taong ito. Ang Unopreneur top 1 din, nag-top 1 din ang Unopreneur. Diba? So sabi ko, wala akong katulong sa pag-aano ng products kasi pag ako lang mag-isa, may dala akong 300,000 pag trinasis ko lahat. So pag ako mag-isa magbati ko kaya. 'Di ba? Paano pa kung puro ang kukunin nila, may basic, tapos may whitening ay kung trend ang ipaprocess mo 30 kay mag-isa ka lang, mahirapan ka. Kaya ang ginawa ko, nagpatulong po ako dito. Okay, nagpasama po ako diyan kay Brother Christian, kasama ko rin po sa pananampalataya. Kumbaga, brother ko 'yan sa Panginoon. Okay, in-invite ko 'yan. Naimbitahan ko to. Ako na-invite, in-invite ko rin siya. Okay, so kasama ko yan sa charge. Okay, so nagtuloy-tuloy. Imagine mo, may padala na naman sa akin. Yan, 15 heads na naman. Diba? So 15 heads. Yan. Puro 15 heads po yan. 15 heads. Okay, 15 heads. Ayan, ito 300,000 megit, 15 heads. August. Ayan. 15 heads, okay? Ito, may humabol pa, diba? 15 heads, kernel retired, diba? 15 heads, okay? Ito po yung mga sample ko, mas marami dyan, retired, konti lang yung active, kaya hindi na po ito updated lang. Ay, hindi po updated po ito kasi yung iba hindi ko po na mas marami po retired sa business partner ko. Okay po? So, naranasan ko rin po, unang pasok ko po, okay? Top 8, sumunod po, okay, nag-top 6 po ako. Okay, so ang top 6 ko po niyan, ayan, March po yan, ay June po pala, June. So okay, June, July, nag-top 2 na po ako sa Royals International. Ang laki na po ng kinita ko dito. So nagtuloy lang po ulit. Ako po nag-top 1, okay, ng buwan ng Agosto po. So itong August, fresh na fresh pa po. So ang laki po ng kinita ko nung nag-top 1 po ako. So ang transaction ko po nung June, kalahating milyon. Ang transaction ko po nung July, 900,000. Nung Agosto po, 1 million. Okay? So this buwan po, 1 million na naman ang transaction ko. Okay? So yan, syempre, dahil puro 15 accounts, okay? So kumita po tayo. Okay? Nag-start nung June, kumita ako 100,000 na. 'Di ba? Na dati, okay, pangarap ko lang din naman ang kumita ng ganyang kalaki. Hindi lang ako huminto, okay, tuloy-tuloy lang at buti na lang, okay, humakbang ako ulit, nagsimula ako ulit, hindi ako natakot madapa, hindi ako natakot magkamali. Nagtuloy lang ng nagtuloy, naniwala, nanampalataya na darating din ang time. Okay, so ibibigay at ibibigay sa iyo ng Lord ang para sa iyo. Diba? Huwag ka lang mainip, huwag ka lang mapagod. Trabaho lang. Diba? Kasi makikita naman ng Lord. Huwag kang, kumbaga, huwag mong limitahan ang panghihingi mo kay Lord. Ngayon, ako, humihingi pa yung ngayon, million transaction na. Diba? Yun na yung hinihingi ko sa Lord ngayon. Diba? So, million transaction ang hinihingi ko, diba? Ibang klaseng trabaho naman sa grupo. Okay po, so dumating po, yan, nag-One Impossible po, nakasama po ako dyan. First time ko po makasama ng One Impossible.
sa grupo namin, di ba? Para na rin akong artista, naka-side view pa, di ba? Dati ang payat-payat. Di ba po? So ito po yung mga kasabayan ko na mga kumikita ng malaki. May mga kasabayan po ko dito. So 4 years, 5 years, 6 years, di ba? Na talagang ano na, kumbaga malalaking grupo na sa Royals. Pero di ba, sa biyaya ng Panginoon, di ba, walang nauna, walang nahuli. Sa Lord, pantay-pantay. Di ba? So, grabe, grabe yung biyaya. So, ito yung top 1 namin, no? Si Coach Franco Taburlupa. Di ba? So, grabe si Lord. Unexpected talaga. Akala ko na ako yung magta-top 1 sa buong grupo. Di ba? So, sabi ko, nag-aalanganin pa ako. Parang 1,000,000, parang hindi pa ata. Kasi napakalakas po ni Coach Franco. Di ba? Million din yan pag nag-transact sa grupo namin. Sabi ko, parang hindi pa ata. Pag nangyari yon parang ano pa, kumbaga sabi ko mas lakihan ko pa, 'di ba, para makuha ko yung top 1 earner ng buong grupo namin. 'Di ba? So dinoble ko lang po yung trabaho. So okay, so sumunod po, month income ko po July and August. So 100,000 po, 200,000. Okay, nung ano po, August po 200,000, kulang-kulang 300,000. So 500,000 po, 'di ba? Ang kinita ko 2 buwan. Pwedeng-pwede. Napakasarap pong kumita. Hindi po yan dahil magaling ako, hindi po yan dahil masipag ako. Yan po ay kaloob at biyaya ng Panginoon sa akin. Na pinaniwalaan ko lang, sinamahan ko lang ng trabaho. Ngayon, binigay sa akin ng Lord. Hindi lang ako nainip, okay? Normal lang ang mapagod, tao lang naman tayo, kalabaw nga, nagpapahinga, tayo pa kaya. Diba? Sabi, pag napagod ka konti, pahinga ka lang, tumuloy ka ulit. Diba? Pag naulan, silong ka. Pag wala ng ulan, abante ka na. Diba? So yan po ang ginawa ko. Pananampalataya. Okay, pag napagod konti, pahinga. Diba? Naranasan ko po dito halos araw-araw, wala na akong pahinga. Diba? Sa sarili ko na puro kausap. Grabe yung mga business partner ko. Meron akong isang business partner na parang sabi niya, mawawala na ako ng boses talaga. Kasi grabe, panay refer, di ba? Ako naman kausap, mamaya mayroon na naman sa isa, magre-refer, hindi pa nga tapos, meron na naman. So ganun po, grabe. So hiningi ko po yun sa Lord, Lord, sana bumuhos yung kausap. So nung bumuhos ang kausap, di ba, bumuhos din po ang transaksyon dito sa grupo ko rin po. Ayan, so, di ba? So with God, all things are possible. Di ba? Iba kapag meron kang Diyos sa buhay mo, lahat ng bagay imposible sa Lord. 'Di ba? Kapag kay Lord ka talaga, ang imposible nagiging posible sa Panginoon. With God, all things are possible. 'Di ba? So grabe, 'di ba? O ito pa. And whatever you ask in a prayer, you will receive if you have faith. 'Di ba? O kapatid, huwag kang mapagod mag-pray, 'di ba? Ano man yung inihiling mo at pinagpre-pray mo, makukuha mo 'yan. Basta samahan mo talaga ng paniniwala at pananampalataya. Makukuha mo yan, kapatid. Huwag ka lang huminto, huwag ka lang tumigil. Tuloy-tuloy lang tayo. 'Di ba? Kung nangyari sa iba, nangyari sa amin, mangyayari din sa iyo. 'Di ba? May tamang oras at tamang panahon para sa bawat isa sa atin. Sabi nga, 'di ba, pag may lakas ka ngayon, okay, samantalahin mo na. 'Di ba? Kasi darating ang time, 'di ba? Magkakaedad talaga tayo. 'Di ba? Ito nga po lagi kong hinahalimbawa ang mga business partner ko ay mga retired sundalo. So, may mas may lakas tayo kaysa sa kanila, pero bakit sila na nagagawa din ang negosyo? 'Yun po lagi din minsan ang tinitingnan ko. Yung mga business partner ko nga nakakapag-refer, ako pa kaya, 'di ba? Sila nga nakakapagpasali, ako pa kaya? 'Di ba? Mabait ang Diyos 'di ba? Hindi naman bulag ang Lord Patas naman si Lord pag tumingin sa atin, wala naman sa kanyang ganito ganyan. 'Di ba? Lahat pantay-pantay sa mata, 'di ba? Sa kanya. Kaya ayan, 'di ba? So nagpray, syempre kasama na yung pananampalataya. Okay? So ito pa, 'di ba? So I can do all things through Christ who strengthens me, 'di ba? Yan. Napakaganda po, Philippians 4:13 verse 13, 'di ba? Napakaganda. Yan lang pong mga verses na yan ang aking talagang 'di ba? Lakas, 'di ba? Lahat ng wisdom, lahat ng mga alam mo 'yon, kilos ko,
'Di ba? So with guided ng Panginoon. Napakagaan trumabaho, napaka-smooth, banayad trumabaho kapag may Diyos ka sa buhay mo. Sobra, grabe, napakagaan. 'Di ba? Sabi ko nga, mabait naman ako. 'Di ba? Bakit hindi ako nakapagpalaki ng grupo noon? 'Di ba? Ginawa ko naman ang lahat, 'di ba? Gumigising naman ako ng maaga, samantalang dati alas 6, alas 6 pa lang gising na ako. Ano na ako, nagpa-flyers na ako, nag-approach na ako sa footbridge, pero umabot na ako ng taon, bakit ganon? Kulang pa rin. Wala pa ring resulta. Yun pala may kulang. Di ba? So baka ikaw ngayon na, di ba, dumating din sa point po na alam mo yon, parang alam mo yun, sinasaid ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, di ba? Parang sa tingin mo, down na down ka na, kapatid. Di ba? Lumapit ka sa Lord. Kilalanin mo siya. Kasi yan lang naman yung nangyari sa akin kung bakit ako blines ngayon ng Panginoon. Kinilala ko po siya. Yun lang din pala ang kulang sa akin. Di ba? Yun lang ang kulang sa akin kung bakit hindi ako nakakapagpalaki ng grupo. So, nang kinilala ko ang Lord, pinaunawa niya sa akin, okay, naniwala ako, sinubok ko talaga siya. Ngayon, pinaramdam niya rin sa akin, sinubok niya rin na totoo ako, anak, sa buhay mo. Diba? So, yun po. Diba? Napaka ano po. Diba? So, syempre, hindi lang po ako ang kumikita. Okay po? So, may mga business partner po ako dito na top earner rin po ng grupo ng Royals International. Okay? So, ito po, retired second lieutenant. Nag-top 10 earner po yan. Second lieutenant retired ulit. Babae, si Ma'am Lilia. Nag-top 12 din. Si Ma'am Hilda, registered midwife. May-ari ng negosyo. May ano po ito, may sariling business po ito ng clinic. Pero wala. Puro bayad lang daw siya sa BIR. Hindi naman siya kumikita. Okay, ngayon po, nagpa-part-time dito sa negosyo na to. Ngayon, pumasok na rin siya ng top earner. May tayo pa pala sila dito ni Sir Lieutenant Basong. Tayo silang dalawa ng income. Di ba? Ayan, so meron to po si yung nakipag-meet up sa akin. Ayan, kumikita na rin, 'di ba? Top earner na rin po ng grupo. Pag top earner ka ng Royals, ibig sabihin isa ka sa mga kumikita. Okay po, sa grupo namin. So same thing lang din po sa grupo ninyo. Pag top earner ka, isa lang ibig sabihin nun, isa ka sa mga kumikita. Okay? Isa ka sa may mga ambag or may pakinabang, 'di ba, sa grupo natin. Yan po. So nagtuloy-tuloy ulit, 'di ba? So yan mga bagong top earner na ng grupo ko, top 13, tie naman sila. Ito po, police, ano po ito? Police Executive Master Sergeant Retired. So family business po ito sa akin. Okay, inaabangan ko po ang resulta nito this coming September. Baka ito pa po ang mag-top 3 o top 2 sa buong grupo ng Royals International. Kasi po, okay, naglabas po yan sa akin ng kulang-kulang 700,000. Puro business package po, pamilya niya. Diba? Ganon. Ganon magbigay ang Lord. Diba? Si Lord ganon magbigay, hindi siya madamot. Nasa sayo na lang kung maniniwala at mananampalataya ka sa Kanya. Kilalanin mo lang ang Lord. Diba? Bibigay din yan sa'yo. Okay? So, ayan. Puro imagine. Diba? So, challenge na lang. Mga retired nga po, nakakasampa ng top earner. Okay? So, sa grupo namin po, sa Royals po, okay, para makasampa ka ng top earner, malaki rin po. Okay? Ngayon po, mas tumaas na. Okay? So, 30,000 dati, ngayon po 50,000 na po sa amin. So, tinaasa na namin ang ranking. Kasi para din sa lahat ng grupo, no? Na so not bad ang kumita ka ng 50,000, di ba? Sobrang laki na po 'yun. Di ba? So ayan po, ang dami na rin pong top earner po, under ko po. Yan sila lahat. Okay, yan po ay mga business partner ko sa grupo ko. Okay? Kaya po nasungkit yung top 1. Okay po? So syempre, 'di ba? Ito po yung pinaka deepest why pinag-aalayan ko rin. Hindi lang para sa sarili ko, 'di ba? Hindi lang para sa ko, 'di ba? So, yan po ang aking inay na nag-iisa na lang talaga kasi wala na kaming tatay. So, maliit pa lang po ako. Okay, I think 1 years old, nawala na po yung tatay ko. Hindi ko po siya nakita nung nawala siya. 'Di ba? Pero nag-iisa na lang yan ang nanay ko na nandiyan.
Okay, so hindi ako papayag na mawala man siya, hindi ako makabawi sa mga ginawa niyang sa pagsakripisyo sa akin nung ako'y musmos pa. Diba? So, hindi naman yun ano kumbaga, ano natin yun sa magulang natin kung, diba? Kung ikaw talaga may talagang okay, ano talaga yung pag-iisip mo diba? Ano na yan kumbaga logic na yan diba? Magulang natin yan diba? Kaya kapag may problema, di ba? Wala namang ibang nagdadamayan. Magulang pa rin. Pero, di ba? Nung nagsimula ako, grabe ang nanay kami yan, di ba? O, isa rin yan sa mga negative sa ginagawa ko. Diba? Kaya po nung nag-birthday po siya 2020, so may ipon din po ako noon. So sabi ko, kahit pa paano, pandemya, so may savings naman ako konti. Bago naubos yung savings ko, nag-birthday po siya. So pinadalan ko po siya ng I think 7,000 ata yung pinadala ko sa kanya. Pina-money cake ko po sa kanya, di ba? So masaya na yung nanay ko kasi first time niyang nakatanggap sa akin ng ganong kalaking halaga. 7,000. Samantalang nagtatrabaho ako, masaya na siya every week 1,000. Masaya na siya every week may 1,000 nakukuha. Pero hindi siya masaya na, alam mo 'yon, di ba? Kung para sa akin hindi siya masaya Kaya ko hinahataw ang negosyo, kaya ko tinatrabaho ang business, di ba? So, pag-uwi ko ng December, hindi naman ako magpapaalam sa kanilang uuwi ako. Okay, dala-dala ko na rin yung sasakyan ko na hindi nila alam, di ba? Na yan, tulong-tulong yan sila, pinagtatawanan ako, kapatid ko, tiyahin ko, di ba? Tulong-tulong yan sila, nabalitaan ko pa nga, sabi daw, patay na daw ako kasi hindi na ako nagpaparamdam. Di ba? So, grabe yun, napakasakit nung narinig ko na napatay na ako. Di ba? Pero nung kasi pinag-unblock ko po yung mga kapatid ko kasi nagko-comment po sila sa ginagawa kong business na hindi maganda. Diba? So ang ginawa ko po, in-unblock ko ngayon, friends ko na sila, nakatingin na lang sila sa kinikita ko pinopost ko. Manag-heart pa, nagwawaw pa. Kasi pag nanghihiram sila, pinapautang ko naman, nagbibigay naman ako. Samantalang dati nung nagsisimula ako, 200 pesos nangungutang ako kasi kumbaga, napoproseso ako 200 pesos, wala talaga nagpautang sa akin kahit sa kapatid ko ni isa. Pero hindi yun naging dahilan para ikagalit ko. Bagkus po yun naging motivation ko pa para mas hatawin ko yung negosyo, para mas tumuloy ako, para patunayan ko sa kanila na tama ang desisyon ko, tama yung pinili kong landas, tama yung tinahak kong landas, na alam ko kung bakit ko naging tama, okay, at ayon din ay kaloob din ng Panginoon sa akin, sa buhay ko. Diba? So ayan po yung DPSY ko. So ito po yung transaction ko, September, 1 week, 1 million. Okay, isang linggo ko po, September, nag 1 million po ako. Ayan, di ba? May hawak pa nga po ako dito, 200,000. Di pa napaprocess kasi, di ba? Natatawa nga ako dun sa crossline ko, nagme-message sa akin, nag-encode ka na ba, Wap? Sabi ko, naka-encode na ako ilan? Sabi ko, 6. 6 lang kasi hindi mo na ako nag-straight ng siyam-siyam. Para meron naman sila. Kasi pag mag-straight ako siyam-siyam, diba? Paano naman yung kabilang grupo? Diba? So, bigayan lang. Diba? So, hati-hati lang. Diba? Pero naranasan ko po dito, isang linggo ako I think, mahigit pa nga, nag 9 pairs. Diba? Kaya bumuhos po talaga yung yung income ko dito sa negosyo na to. Diba? So, pinento ko sa inyo kanina yung multiple accounts, 'di ba? So, grabe. So, wala lang po akong maipakita sa inyo dito na income na kasi po naka-auto po yung ko minsan dito sa diretso sa ATM. Okay? Iyan. So, alam niyo naman po 'yan, mga appliance, 'di ba? Pwede na po 'yan kung gusto mo mag-click ng income, kung gusto mong cheque o diretso mo sa ATM, pwede po. Okay? So, ito hindi po ako nakapaglagay dito, may mga isisingit sana po dito na na mga transaction ko po na imagine mo 'yon, araw-araw kumikita ako consistent 18,000, 15,000 araw-araw po dito sa naranasan ko po 'yon, 'di ba?
So, yun po yung nag-top 1 earner po ako sa buong grupo na. Ang laki po ng kinita ko. Sobra. Ganun din po ng August. Okay, this September, ganun din po. Diba? So, sarap kumita, di ba? Hindi yan dahil magaling ako, hindi yan dahil matalino. Yan ay kaloob at biyaya ng Panginoon na sinamahan ko lang ng pananampalataya, trabaho. Kapatid, di ba? Sabi ko sa iyo, ang ganda ng multiple accounts. Di ba? Kaya kung bakit ako nakapagpa-multiple accounts, consistent, unang-una ako mismo multiple accounts. Kasi yan lang po ang dahilan na pinapakita ko sa mga kausap ko na ako mismo ay 15 headers. Kasi bago sila maniwala, sabi nga, ang Pilipino po, to say is to believe. Bago sila maniwala sa iyo, dapat ikaw muna ang nakagawa. So kung magpapakita ka ng accounts, hindi mo pa naman nagawa, tapos pagagawin mo sa business partner mo, 'di ba? So may talagang medyo may talaga, pero ang iba may power of convincing na tinatawag, 'di ba? Kahit 3 accounts, 5 accounts, pero kaya nilang mag-close din ng 15 accounts. Ako po talaga literal na okay, pinapakita ko rin po yung mga income ko, proof of income ko. Kaya po, 'di ba? Magaan din po yung transaction ng 15 accounts sa akin. Opo. Tsaka may na po ako, may mindset na po talaga ako na kapag nakausap ko yung mga business partner ko, ang tingin ko diyan hindi naman ang tingin ko diyan diamante. Okay, diamond ang tingin ko sa mga kahit retired, diamond ang tingin ko diyan sa kanila. Bakit sila diamond? Okay, kumbaga pinangunahan ko na kaagad. Ang iba kasi matanda na ito, magpi-15 accounts, di ba? Ganon, di ba? Kaya pa kaya ito humataw? Diba? Kasi may mga edad na. Pero pag tinignan mo negative side, talagang negative side din po yung sitwasyon. Pero kung ang tinitignan mo ay positive, di ba? Wala pa, pinaniwalaan mo na, di ba? Nandun na yung paniniwala mo. Talagang mangyayari talaga, may katotohanan talaga. Di ba? So, kada tingin ko po pagkasali, tingin ko po dyan, mababa dyan. 7 accounts, 15 accounts. Ganon po ako sa grupo ko. Hindi po ako naglalatag ng 4 accounts. 7 and 15 po ang nilalatag ko. Kaya tatama siya sa 7 accounts, pwede na para sa kanya. Pero sa akin hindi po pwede yon. Okay? Kasi kung ano yung kinikita ko, gusto ko, kikitain din nila. Ay ganyan po ako. So sistema po yan ng grupo. Okay, yan po ay nabuo ko ring sistema. Okay, na bawat kausap ko po sa mga business partner ko, may talagang hindi magpi-15 accounts. So wag na nating pilitin. Marami pang tao. Huwag kang mawala ng pag-asa. Napakaraming retired, napakaraming sundalo, napakaraming PNP, napakaraming OFW, ano man yung market mo, napakarami. Huwag kang magstay sa isa. Kapag hindi nag-multiple accounts, okay lang yon. Ang importante, pinaintindi mo at pinaliwanag mo sa kanya. Pero ang the best, para magawa ng ka-business partner mo, okay, ikaw muna ang gumawa. Kasi mahirap ipagawa yung isang bagay kung ikaw mismo hindi mo pa nagagawa. Ganyan po talaga. Okay? So, grabe yung 15 accounts. Ang gaan na po ng blessings sa akin. Di ba? Kaya sa mga hindi pa nakapag 15 accounts, ang income ko po ngayon sa Genealogy Tree ko, so 100,000 na higit na, isang linggo pa lang. Di ba? So, ang tawag nito, naka-prepare din po ako kasi sasama rin po ako sa One Impossible this coming October 15. Diba? First time kong sasama. Dati pangarap ko yan. Malalabas din yung mukha ko dyan magsasalita. Diba? Ang goal ko nga po, kalahating milyon. Praise God na ibigay sa akin ng Panginoon yung kalahating milyon. Trabahoin ko lang. Siyempre, paniwalaan ko lang. Alam ko, ibibigay yan sa akin ng Lord. Kasi hindi man madamot si Lord. Humingi ka sa Kanya ng malaki, paniwalaan mo lang, ibibigay yan sa iyo. Trabaho lang, okay, ganun lang ang katapat sa negosyo natin. Okay, huwag ka magstay sa taong ayaw makinig at magpaturo sa iyo. Mag-next ka. May mga business partner talaga tayong ganun. Hindi yun po maiwasan sa negosyo natin. Ako po, hindi na ako namang problema. Pinapasa Diyos ko lahat ng bagay na ginagawa ko. May mga pasaway akong business partner, ay iluluhod na lang kita sa Lord. Lord, ikaw na po ang bahala dyan. Kung ano yung karapat dapat at nararapat, ikaw na po
ang bahala dyan, Lord. Trabaho ni Lord yan, ang mahirap na bagay, hindi mo yan trabaho. Diba? Kaya pag nahihirapan ka, lapit tayo sa Lord. Diba? Yun, sa mga hindi pa po 15 accounts, so kung gusto mo ng resulta na ganyan, diba? 15 accounts lang po. Yan lang dahil sa 15 accounts. Okay, so ang binalik sa akin ng 15 accounts, sobra-sobra na, sobrang laki na po ang binalik sa akin, doble, triple, siksik, liglig, at umaapaw pa nga po ang inaani ko ngayon. Okay, so ayan po, nakapagplano na rin po ako na bibili ng sasakyan. Okay, so grabe no? Imagine mo yan, di ba? Isang construction worker, welder, hindi tapos, hindi graduate, pero nagawang kumita sa negosyo na to. Okay, ako ang isa sa mga magpapatunay na walang pinipili ang business natin. Ano man po ang estado ng buhay mo ngayon, mahirap man ang kalagayan mo ngayon, hindi po yan. Okay, hindi po yan dahilan or hindi po yan reason. Walang dahilan para hindi tayo mag-succeed sa panahon ngayon. May mga tao talagang iniinda yung hirap. Okay? Di ba? Choice nila yon. Hindi nila yon kumbaga ginusto nila yung bagay na yon kung bakit sila nahirapan ngayon. Di ba? Okay, may mga nakakausap nga rin po akong business partner na hindi pa nakasali na mahirap daw ang ganitong business. Sabi ko, mahirap, pinangunahan mo na kaagad ng hirap, okay, sasang-ayunan na kita, mahirap po talaga. Kasi bakit? Pinangunahan niya na ng hirap eh. Di ba? O sang-ayunan ko na siya, at least tinulungan ko siya. Di ba? O tama ka ma'am, sinabi mong mahirap. Parang sa Lord din ma'am, sinabi mong hindi ka blessed ni Lord. Hindi ka naniwala. Ay ganon yung mindset natin, ganon yung thinking natin. Ayan tuloy, hindi ka blessed. Kasi pinangunahan mo na eh. Di ba? O paano pag sinabi mong madali lang yan, andyan naman ang Lord. Gagabayan niya naman ako. Ay sigurado pa po talaga. Di ba? Magagawa mo yung business. Okay po? Yan. So, grabe yung 15 accounts. Dahil sa 15 accounts po, okay, so thank you in advance sa Panginoon, sa top earner, Royals, international na po, top earner po yung ginugol natin. Di ba? So wala pa man yan, pero nagpapasalamat na ako sa biyaya ng Panginoon. Alam ko, napakabait ng Lord. Ipagkakaloob niya rin yan sa akin. Okay? Hindi man ako nagmamadali, pero alam ko, ipagkakaloob niya na sa akin ng Lord. Pumasok ako ng top 50 sa unang award, sa unang ranking, not bad, maganda-ganda na yon, di ba? Then susunod, laki-lakihan na ni Lord. Di ba? So, grabe po, grabe yung business na ngayon na nangyayari sa akin. Okay, so ano po, ano lang tayo, kumbaga, tawag dito, pag nahirapan tayo, lapit tayo sa Lord. Apo. Pag medyo, di ba, down na down ka na, lapit tayo sa Lord. Si Lord na yung bahala sa problema natin. Tayo ay taga-dampot lang ng blessing ni Lord. Okay, napakabait ng Lord. Dampot lang. Anak, damputin mo yun, no? 1 million na transaction. Di ba? Ayan, darating na sa iyo, anak. Handa ka na ba? Di ba? Sabi nga, di ba? Gusto mo ng malaking biyaya? Ang tanong, kapag dumating ba, handa ka na ba? Okay, kung bakit minsan hindi pa binibigay ng Lord sa atin yung biyaya, kasi baka hindi pa tayo handa. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Ang bakit hindi pa binibigay sa iyo, baka hindi ka pa handa. Okay? Kung bakit binigay sa akin ng Lord, alam ng Lord, handa na rin ako. Diba? So sa grupo, sa pagturo, ayan, hands-on, handa na rin po ako. Diba? Sa anumang ano ng grupo, nakahanda na po ako sa lahat ng bagay, anuman ang mangyari. Kasi alam ko, andyan lagi ang Panginoon naggagabay sa akin, sa atin. Mabuti ang Diyos, hindi lang sa iyo, maging sa akin. Kaya maraming salamat po sa pag-imbita sa akin, sa buong grupo po, okay, ninyo. Ay sana meron kayong natutunan at sana na-inspired ko kayo ngayong gabi. Hindi talaga ako magaling magsalita. Okay, hindi talaga ako magaling magturo. Okay? Pero sa negosyo natin, walang magaling, walang matalino. Diba? Wala kahit sino. Pwede dito lahat. Diba?
sa uno, open lahat dito, open lahat. Hindi ka magaling, open dito, pwede ka, bulol ka magsalita, pwede ka rito, sa labas ka mag-apply, bulol ka, sigurado. Di ba? May ano ka doon, may kalalagyan. Dito, kahit bulol ka, kahit Bisaya ka, kahit di ka graduate, dito pwede ka. Di ba? Ito yung napakagandang company ginawa ng Panginoon. Di ba? Dito tayo dinala ng Lord. Di ba? Napakaganda ng company natin. Sobrang dami na. Di ba? Libo-libo na ang nabago ang buhay. Sumunod ka na lang. Gumaya ka na lang sa mga nakagawa. Tinuturo naman kung papaano. Tama po? Ayan. So, with that, so maraming salamat po sa pag-imbita. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. And God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo kasi may hindi pa talaga mawala yung ano na to, virus na to, di ba? Pero nandiyan naman tangi ang Lord hindi tayo pababayaan. So maraming salamat po sa pag-imbita. God bless and keep safe everyone. Mabuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. God bless po, God bless. Maraming salamat. Ayan.